kinakain at Hector, mga kapatid. Sino dito hindi kumakain? Ang bihis natin, maganda. Kahit ukay-ukay yan, maganda kayong tignan. Pinagpala ang Panginoon, pinagpala ang Diyos ang bawat anak niya. Kaya nung sabi niya, masiya na kayo. Ang nagnanasang yumaman ay nahulog sa tukso. Sino tayo yumaman? Maraming ayaw. Amen po? Dahil nahulog sila sa tukso at nasisino sa bitag ng masamang hangarin. Nagtutulak sila sa kamatayan at yan di ba mga huldapor madalas napapatay? Ikaw din mga kapatid, akala mo hindi natutulog ang Diyos pag nagnanakaw ka, gumagawa ka ng masama? Tignan mo yung mga negosyante ngayon. Tignan nyo po, ang mga negosyante dito sa Pilipinas. Di ba? Sinasamantala. Ayaw ng tawag ito? Ayaw ng gagana. Huwag kayo masasaktan ha? Ayaw ng gagana ng pakunti-kunti. Gusto nila marami dati, di ba? Yung mga sari-sari store lang dito. Piso-piso, di salamat din. Ngayon, hindi na. Amen? Siguro yung isang sitsirya, ang ganansya na nila 5 piso. Pero bang gano'n? Hindi naman, o baka isang supot, di ba? Kaya tayo mga kapal ko, kailangan mag-faith. Yung pagka, natin ang pera, kailangan yung maayos na paraan. Yung pinagpapawisan natin, yung hindi tayo nandadaya, ang ibig sabihin. Kaya sabi niya sa Kawikaan, huwag kayong ma-engage sa mga yumayaman sa masang paraan. Halimbawa, yung kapitbahay mo, nagbibinta siya ng shabu. Malaki na ng bahay niya, huwag mong tularan. Amen po? Kaya tingnan nyo ngayon, anong sabi nila? Nung panahon ni Duterte, maraming takot. Ngayon, panahon na ni Marcos, ang dami ng adik. Amen po? Kaya ngayon, kinulong si Duterte. Pero ngayon, babalik si Duterte na naman. Pero yung anak, di ba? Nagano na sila kung sino, Duterte pa rin sila. Ngayon, anong ginagawa ng Marcos ngayon? Ipapakulong naman si Sara para wala silang kalaban. Ganun po katindi yung panahon natin ngayon. Di ba? Ginising na naman yung investment. Mas maraming gusto ang Duterte kasi may curfew hour. Ngayon walang curfew hour, tingnan mo. Alas 3 na madaling araw, yung mga grade 6, mga ganyan, andyan, naglalakad. Di ba kung ano yung hinahanap po nila? Mamaya may nagdakaw ng gasolina. Di ba? Mga nababalitaan po natin kasi walang curfew hour. Malaya ang tao ngayon. Kay Marcos, kaya tingnan mo, pati mga buhaya pinalaya. Anong sabi niya, December, maraming makukulong. Ngayon, dahil sa pera. Tingnan niyo sa mga Facebook, susugod pa na yung mga buhaya, yung tangki nila. Nakakainsulto sa Pilipinas noon. Bakit po? Ito yung lugar na ang daming kurako. Mismo dito sa baba, nag-umpisa ang kurako. Kaya tatanda po tayo, loving money can destroy life. Masisira ang buhay mo, sabi ni Duterte. Totoo po yan. Kaya tayo maging wise po tayo. Wala tayong ibang gawin kundi ang itatas natin yung pangalan ng Diyos. Na sino man bumuno na dyan, huwag tayong maniwala sa mga namumuno. Sa Diyos tayo magtiwala. Amen po? Kasi ang Diyos natin ay siya yung buhay natin. Hindi yung mga namumuno na yan. Basta importante, lumalakad tayo sa malinis na paraan. Tinatahak natin yung tamang daan. Amen po? Ano pa mga kapatid? 9, 10. Basahin mo na. Sapagkat ang pag-ibig ng salapi ay ugat sa lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahat ng yumaman, may mga taong nalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. 11. Basahin po natin. Ngunit ikaw, lingkod ng Diyos. Lahat ng lingkod ng Diyos, magsabi amen. Umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, at may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at lingkod ka ng Diyos, mga kapatid. Umiwas ka. Pag nagnakaw yung kapitbahay mo, huwag mong tularan. Pag nagbintay ng shabu, huwag mong tularan. Amen? Pag nag-abroad yan, mga faith, huwag mong tularan. Yan minsan, mga kapatid.
Dahil po sa inggit na umira sa akin. Alam niyo, nung kapanahunan ko, akala ko makahin pag-abroad din po ako. Pero hindi, ito yung kalooban ng Panginoon para sa akin. Amen po? Pero, kita niyo naman, nakakaraos naman sa buhay. Bakit po? Dahil ang Diyos natin ay buhay. Paglingkod tayo ni Lord at umasa ka sa Diyos, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan. Amen po? Ano pa? 12. Anong sabi niya? Ipaglaban mo! Ipaglaban mo! Ang napuspusan ng iyong pananampalataya. Paghawakan mo mabuti ang buhay na. Kasi dahil sa pera, pwedeng mawala ang buhay na walang hanggan. Pwede ka mapahamak. Paghawakan mo mabuti. Ano pa? Dahil dyan ka tinawag ng Diyos. Hindi ka tinawag man na mayaman, pero mayaman ka sa buhay na walang hanggan. Mayaman ka sa kaligtasan. Amen po? Kaya tingnan nyo yung mga nasa abroad kayo, takot na takot. Yan pa ba kayo? Pero ano yung gagawin natin? Pag-pray natin sila. Gusto na umuwi yung iba kasi takot na. May mga namatay na nga eh. So, siguro yung inatakin sa puso yung sa Kuwait dahil po siguro sa takot na rin yun. May diferensya lang sa puso, pero nang dahil sa may gera, baka? Yan pa ba kayo? Kaya tayo kung saan man tayo, sige, tuloy lang tayo sa paglilingkod. Kung pagtulutan nila makapag-upload tayo, huwag natin kakalimutan ng Diyos. Amen po? Kaya mga asawa natin na nasa abroad, kamag-anak, ipag-pray natin sila, nagabayan sila ng Panginoon. Kasi mahal natin sila sa buhay. Amen po, sakop lahat yan. Kaya masabi niya sa Book of Acts 16 verse 31, sumampalataya ka at buong sambayan mo maliligtas. Anong gawin natin? Shiran natin sila. Mag-pray ka lang anak, mag-pray ka lang asawa, mag-pray ka lang kaibigan. Yun yung dapat natin i-share sa kanila. Anong magagawa natin? Pray lang talaga. Sabi ko nga, kinumastra si Sister Edwin, ano po yung nangyari? Tatawagan ko muna, Pastor. Ganito, pumunta sa ano. Mag-pray lang tayo. Ganun din kay Sister Maylene, mag-pray lang tayo. Walang imposible kayo, Lord. Amen po? Anong sasabihin ko? Uwi kayo para bantayan yung magulang ninyo? Di ba ba kayo? Panalangin lang. Ito pamamayaan ng Panginoon. Pero, tingnan mo, Sister Maylene, ang hirap kayo mag-alaga ng asawa, di ba? Lalo na pag baldado. Mahirap po. Pero dahil sa kalakasan na binigay ni Lord sa kanya, di siya pinagsawa. Yun yung tunay na pagmamahal. Di niya iniwan. Amen po? Pero iba, diyan ka na lang, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Oh, may mga ano ngayon, nabasa ko sa Facebook. May mga